Magandang umaga po sa umagang ito. Bigyan po natin ng papuri ang Panginoon because He deserves all our praise. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Let's sing For You Alone. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you and we worship you this day. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and brings me to my knees. For there I found you waiting, and there I find release. So with all of my heart I worship. Good morning po sa bawat isa. Sabay-sabay po tayo magpuri sa Panginoon. Basahin po natin ang awit 92 verses 1 to 4. Awit ng pagpupuri sa Diyos. Ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag. Kung bukang liwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpa tugtuging salteryo, sa magandang himig, ang tugtuging liray ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. Purihin po natin ang Panginoon. Magandang umaga po sa lahat. Sama-sama po tayo magpuri sa Panginoon. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice.
listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made the choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by your gentle breeze, the shepherd of my soul is by my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Shepherd of my soul, I give you full control. Wherever you may lead, I will follow. I have made a choice to listen for your voice. Wherever you may lead, I will go. Be it in a quiet pasture or by a gentle breeze, the shepherd of my soul will be my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. Be it in a quiet pasture or by a gentle breeze, the shepherd of my soul is at my side. Should I face a mighty mountain or a valley dark and deep, the shepherd of my soul will be my guide. The shepherd of my soul will be my guide. The shepherd of my soul will be my guide. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat, O God, sa araw na ito. Salamat po, Lord, sa pagkakataon na binigyan niyo po kami ng chance upang makapagpuri at magpasalamat sa inyo, O God. Samahan niyo rin po kami, Panginoon, sa pandemya na ito, Panginoon. Lord, Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Ikaw ang aming doktor, Ikaw ang aming protector, Panginoon. Ikaw ang aming Savior, O God. Lord, sa panahon ng pandemyang ito, maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming, Panginoon, na kino-cover na inyong salita, O God. I-cover niyo po kami, Panginoon, laban sa pandemyang ito, sa COVID-19, Panginoon, laban sa sakit at karamdaman, O God. Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, binibigay po namin ang aming mga buhay at salamat, Panginoon, sa pamilya na meron kami, O God. Lord, Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Tinataas din po namin, Panginoon, ang pastor na iyong gagamitin sa araw ng bukas, O God. Bigyan niyo po siya, Lord, ng sapat na katalinuhan, karunungan, Panginoon, upang maibahagi niya, Lord, ang inyong salita at, Panginoon, ay maunawaan namin ang iparating mo sa amin sa araw na iyon, O God. Ganon din po, Lord, sa praise and worship team, Panginoon. Samahan niyo po sila sa kanilang pag-awit, Panginoon. Ilagay niyo po sa kanilang puso't isipan, Panginoon, na Ikaw lamang ang Diyos na kailang inaawitan, Panginoon. Ikaw lamang ang Diyos na kailang pinapapurihan, Panginoon. Ganon din po, Lord,
Sa aming mga instrumentalist, Panginoon, samahan niyo po sila, Panginoon, sa araw na ito, O God. Lord, sa araw na ito, Panginoon, binabalik po namin ito ng may papurit pasasalamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning sun. Oh, the heavens shout your praise. All creation vows to worship you
name above every name, Jesus, I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. And I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, Jesus, your name, name above every name, Jesus, your name, Jesus, your name above every name, Jesus, your name, Jesus, your name above every name, Jesus. Tayo po'y manalangin. Amang banal, nagpupuri po kami, nagpapasalamat o dakilang Diyos. Kinikilala na Ikaw ang Diyos na mabuti, Diyos na tapat, Diyos na kumakalinga, Diyos na may likha ng lahat ng bagay, Diyos na nakakaalam ng sitwasyon. Ama, pinupuri ka namin, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos na makapangyarihan. Hallelujah, Ama, salamat o dakilang Diyos. Ikaw ang tumawag sa amin upang papurihan ka, upang sambahin ka, sapagkat wala ng ibang Diyos na karapat-dapat sambahin, kundi ang Hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay, ang Diyos na siyang nagbibigay ng buhay sa bawat isa. Ama, tinataas po namin ang iyong dakilang pangalan, pangalang higit sa kanino mang pangalan, ang pangalan ng Panginoong Hesus, na siyang nagligtas po sa buhay ng bawat isa. Ama, tanggapin mo po o dakilang Diyos ang aming alay sa umagang ito. Ang aming pagsamba o dakilang Diyos. Makarating sa trono ng kabanal-banalang Diyos. At ikaw lamang, Panginoon, ang masamba, Panginoon, ng lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa iyo, sapagkat ikaw ang nag-iisang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin po ang iyong dakilang pangalan at ang tanging pagsamba, Ama,
ay iniaalay po namin sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Roma 5:6-10. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Roma 5:6-10. Blessed day to everyone. Purihin po ang Diyos na nandiyan kayo para patuloy na sumama sa pagsamba, sa pananalangin at maging po sa pagbubulay ng salita ng Diyos. Bago po tayo magbulay ng salita ng Diyos, samahan po muna ninyo ako sa isang panalangin. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa inyo ang aming lubos na tiwala. Nagpapasalamat kami kayo aming Ama sa langit, o Diyos, na mapagmahal sa amin. Ngayon po ay nagpapasalamat din kami sa kaligtasan na pinagkaloob nyo, hindi lamang po sa pang-araw-araw na buhay, higit sa lahat sa walang hanggang kaligtasan sa inyong kaharian. Kaya alam po namin kahit anong mangyari sa araw ng bukas o sa mga darating na panahon, at maging po sa panahon ng kamatayan, tiyak namin na meron kaming kaligtasan. Dahil kami po ay buong pusong sumasampalataya at tumatanggap sa aming Panginoong Hesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas. At dalangin po namin na ang kaligtasang ito ay malaman din at maranasan ng aming mga kasama sa pamilya at ng aming mga mahal sa buhay. At ngayon po dinadalangin din namin ang aming bansa. Pinapanalangin po namin ngayon ang usapin sa West Philippine Sea. Salamat po Panginoon na ang karagatang ito ay pinagkaloob niyo po sa amin. Alam po namin na ayon sa batas ng Pilipinas at sa batas ng mundo, ang lugar na ito ay pinagkaloob niyo sa bansang Pilipinas upang ito ay maging pagpapala sa amin. Kaya dinadalangin po namin o Diyos na makatarungan na kayo ang siyang tunay na mamagitan. At ayon sa inyong katarungan at sa panawagan po namin sa inyo, ay dalangin po namin na mapasa amin ang lupang ito na kuminsan ay pinag-iinteresan po lalo na ng ibang bansa. At ngayon po pinapanalangin din po namin ang aming ekonomiya na dahil po sa mga nangyayari ngayon ay mayroong kahirapan. Ngunit kayo ang Diyos na mapagpala. So dinadalangin po namin ang mga pananim. Panginoon, na sa taong ito hindi po kami magkulang. Hindi kami daanan ng mabibigat na mga kalamidad, bagyo at pagbaha. Bagkus Panginoon, pahayag niyo po at pakita niyo po ang inyong pagpapala at kasaganaan sa mga taniman at kilalanin ng Pilipinas na kayo ang Diyos na mapagpala. Dalangin po namin ang mga inaalagaan namin mga kinakain namin, Panginoon, nawa ito rin ay maging sagana sa taong ito. Ilayo niyo po ang mga pandemic maging po sa mga hayop na inaalagaan po, Panginoong Diyos. At marami rin maging huli sa karagatan. Panginoon, nagtitiwala kami sa inyo. At kung kami magtitiwala sa inyo, alam po namin na pagpapalain niyo po kami.
Nawa makilala ng mga tao na kayo lamang ang Diyos na dapat naming pagkatiwalaan. Kaya Panginoon, sa inyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat. Salamat po sa pagkakataong ito makapanalangin. Salamat po sa inyong pagliligtas. Ano man ang mangyari, muli nais namin sabihin sa inyo ang aming kaligtasan, kayo ang aming kanlungan. Pagpalain niyo po ang lahat ng iyong nakikinig at sumasama sa panalangin ito sa araw pong ito. Sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Hesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Ang ating pong pagbubulayan ngayon ay patungkol pa rin sa ating tema na kasama natin ang Diyos. Purihin siya na napag-aralan na natin na kasama natin siya dahil siya ay Diyos ng pag-ibig, siya ay Diyos na banal at ngayon po nga yung Diyos na mapagkaloob, yung Diyos na mapagpala sa atin. At tutuloy po natin to at ang ating pong teksto sa Bible ay sa Titus chapter 2, 11 to 14 and 3, 4-7. Hayaan niyo pong basahin ko ito sa inyo. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ay nagtuturo sa atin upang talikuran ang makabundong pamumuhay at damdaming makalaman at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan. Ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo ay pinanganak muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo upang tayo ay gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo maging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan at mapagkakatiwalaan ang aral na ito. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita sa sulat po ni Apostol Pablo sa Titus chapter 2 verses 11 to 14 and chapter 3 verses 4 to 7. Salamat po na ang Diyos nga po ay punong-puno ng biyaya at pagpapala sa atin. Ang Diyos na nagkakaloob ng mabubuting bagay sa atin. Kaya pagbulayan po natin ang ating makikitang mga pagpapala pa na ibinibigay ng Diyos at maaaring iba uli ay paalala sa atin. Una po, babasa natin dito na inihahayag ang kagandahang loob ng Diyos sa pamagitan ng pagliligtas niya sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Doon po sa chapter 2 verse 11 ng Titus, ang sabi po, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Sa chapter 3 verses 4 to 5, sabi po, ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo dahil sa at hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. So ang isa pong pinakamensahe ng kagandahang loob dito sa Titus ay yung pagliligtas ng Diyos sa atin. Sa panahon po natin ngayon, alam natin na ang isang talagang hinahanap ng maraming mga tao ay ang kaligtasan. Kaligtasan sa pandemic po na ating patuloy pa na hinaharap. Kaya nga po yung iba ay nagpapabaksin kasi inisip po nila na sa pamamagitan nito ay magkakaroon sila ng mas malakas na immunity o panlaban sa COVID-19. Yung iba po naman, at inisip nila pagka meron na po silang vaccine, sila ay maliligtas.
Yung iba po naman ayaw magpabaksin kasi natatakot sila baka hindi sila maligtas, lalo silang mapahamak. So iba-iba po ang isip ng tao, depende sa pinapaniwalaan po natin. Ngunit salamat nga po na talagang pinagkakatiwalaan natin laban po sa pandemic at magliligtas sa atin. At salamat po sa pagliligtas niya ay ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit meron pa nga pong mas matindi na virus na ating hinaharap. Tinatawag po na virus because of sin. Ang sabi po sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po ang pinakamahalagang kaligtasan na tanggap natin ay hindi po yung maliligtas tayo sa COVID-19, kundi po yung maliligtas tayo sa walang hanggang kapahamakan at magkaroon tayo ng kaligtasan at magkaroon tayo ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Na nangyari nga po nung inihandog ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili. Sabi po doon sa Titus chapter 2 verse 14, binigay ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niya. Kaya po yung kaligtasan na natanggap natin sa Panginoon, kasi nga po kahit maligtas tayo sa pandemic, ngunit mapahamak naman ang ating kaluluwa, ay wala ring kabuluhan po iyon. Kaya sabi nga po ng banal na kasulatan, matakot tayo hindi sa pumapatay ng katawan, kundi matakot tayo sa pumapatay ng kaluluwa. At ang taong hindi magsisi, hindi magbalik loob sa Diyos, at hindi matanggap ang Panginoong Hesus at ang kaligtasan na inaalok ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob ay mapapahamak. Ngunit salamat po na tayo na tumanggap sa Panginoon ay meron ng katiyakan, assurance of salvation. At ang ating pong pinaka-number para po dyan ay sa Juan Kabanatang 3:16 nang sinabing gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin na binigay niya. Hindi po yung vaccine, kundi binigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesus, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya purihin po ang Diyos sa mga pananalitang ito. Purihin po ang Diyos sa kaligtasan na binigay niya sa atin. At kung ngayon po kayo ay hindi niyo tiyak ang inyong kaligtasan sa kabilang buhay, ang sabi po sa banal na kasulatan, tanggapin po natin ang Panginoong Hesus. At hindi po naman ito mumurahin na binigay ng Diyos pagkat ang binayad nga niya ay hindi yung pilak at ginto, kundi ang binayad niya ay ang kanyang bugtong na anak. So yan yung pong unang mababasa natin sa Titus na kagandahan ng loob ng Diyos nung binigyan niya tayo ng kaligtasan, napakahalagang kaligtasan, hindi lamang sa lupa kundi sa walang hanggan. Ang pangalawa pong makikita po natin dito na kagandahang loob ng Diyos ay yung pagkatapos tayong maligtas ay binibigyan niya tayo ng isang buhay na maganda dito sa lupa, na ang tumutulong sa atin yan ay ang banal na Espiritu. Kaya ang Diyos po, hindi lamang siya kontento na tayo ay maligtas mula sa kapahamakan. Gusto niya yung pamumuhay natin ngayon ay maligtas din sa hindi magandang pamumuhay sa araw-araw. Sabi po doon sa Titus chapter 2 verse 14, inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Sa 3 verse 5, sabi po, tayo pinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Mas maganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo upang tayo maging matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob. So ang Diyos po ay hindi lamang tumigil na tayo maligtas. Gusto niya yung pamumuhay natin ngayon ay maging maganda. Ma-enjoy po natin yung buhay natin dito sa lupa. Kaya po gusto niya isang buhay na ganap at kasiyasiya ang maranasan natin.
isang buhay na binago ng Diyos. Hindi po ba yung nakakalungkot kung yung buhay mo rito sa lupa ay puno ka ng galit, punong-puno ka ng inggit, punong-puno ka ng sama ng loob, marami kang mga alalahanin sa buhay, mga kabigatan. Kaya iba po ay mabilis tumanda ang kanilang mukha dahil po sa marami po silang mga alalahanin sa buhay. Marami po silang mga sama ng loob sa buhay at hindi nila i-enjoy, hindi po nila naranasan ang magandang buhay dito sa lupa. May mga kagalit sila at lagi po silang natatakot na ganun po. Ngunit nung tayo niligtas ng Panginoon at binigyan tayo ng banal na Espiritu, pwede pong mabago ang lahat sa buhay natin. Kaya sinasabi nga po rito, tayo ipinanganak na muli. Yung tubig po rito ay posibleng tumutukoy sa taong nagpabautismo. Nilibing niya yung dati niyang pagkatao at siya ay bago na at pinanahanan siya ng banal na Espiritu upang ito ang patuloy na magpabago sa kanyang buhay. At ang sabi po rito ay ibinigay ito ng Diyos ng sagana sa bawat isa sa atin. Ang bawat isa po sa atin ay mayroong banal na Espiritu kung tinanggap natin ang Panginoong Hesus. Hindi kagaya po sa lumang tipan, pinipili lamang ng Diyos yung mga papanahanan ng banal na Espiritu. Ngunit ngayon po, dahil sa biyaya niya at gusto niyang ulitin natin, ma-enjoy natin ang buhay dito sa lupa na sagana, punong-puno ng pagpapala, may pag-ibig, meron pong kagalakan, kapayapaan na nagmumula sa banal na Espiritu at mga mabubuting gawa na pwede nating gagawin. Hindi po ba yung buhay natin magiging maganda? Hindi po ba napakaganda sa isang pamilya kung mayroong imbis na lagi nagkakagalit ay nagmamahalan? Hindi po ba napakaganda sa isang pamilya kung mayroong kapayapaan at yung buhay po natin ay talaga pong nagiging pagpapala sa iba? At ito po yung plinano ng Diyos para sa atin na inihanda na niya noong una pa nga sinabi po na ating lalakaran upang yung buhay natin ay maging masagana, mapagpala, dahil po sa patuloy na paggawa niya sa ating buhay. So nawa po sa patuloy nating pamumuhay, ito ang ating maranasan. Marami po mga tao, mayayaman, meron po silang kaalaman, nakapag-aral sila, hindi naman masama po, pero kung ang buhay nila ay walang katiyakan, gaya ng sinabi po ni Haring Solomon sa mga ngaral na lahat ay walang kabuluhan ng kanyang pagpapagal kung hindi niya naalala at hindi niya kasama ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga di po ba ang pangaalala ni Haring Solomon, remember your Creator even in the days of your youth. Sapagkat gusto niya yung maipamuhay natin yung magandang pamumuhay na ipinangako ng Diyos. At nangyari po yun sa atin nung tayo ay naligtas at binigyan ng Holy Spirit sa ating mga buhay. So nawa po ito ang buhay na maranasan natin at kasama po yan sa blessing na pinagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngunit hindi lang din po doon natatapos, meron pa rin pong paghahayag ng kagandahang loob ng Diyos sa atin sa kanyang muling pagbabalik tungo sa buhay na walang hanggan. Ito po yung mga sinasabi rito sa Titus chapter 2 verse 13. Ang sabi po, habang nandito tayo sa lupa, habang tayo may katiyakan na ng kaligtasan, at habang tayo namumuhay ng may pagpapala, bless na bless yung buhay natin, masaya tayo dahil sa Panginoong Hesus. Sabi po, ay hinihintay pa natin ang dakilang araw na ating inaasahan at ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya po ang Panginoong Diyos, hindi lamang po siya nakontento na tayo binigyan ng kaligtasan dito sa lupa. Hindi lamang niya tayo gusto makita ang maganda ang pamumuhay natin sa ngayon. Sabi niya pa, muli niya tayong babalikan upang makasama sa kanyang kaluwalhatian. Hindi po ba talagang napakasagana nga ng plenano at gustong mangyari ng Diyos sa bawat buhay natin. At alam po natin sa muling pagbabalik ng ating Diyos at tagapagligtas na Panginoong Hesus, ang sabi po, maraming magaganap na magagandang bagay. Halimbawa po, yung mga namatay na
At kahit bumalik na tayo sa alabok, ay muli tayong mabubuhay. Muling mabubuhay ang tao na kagaya ng Panginoong Yesus nang siya'y namatay after 3 days, muli po siyang nabuhay. At ganun din po ang bawat sa atin. At sa muling pagkabuhay, ang ating katawan ay magiging maluwalhati at tayo ay makakasama ng Diyos sa walang hanggan. Yun po namang mga nabubuhay pag bumalik ang Panginoong Yesus, na mananampalataya sa Panginoong Yesus, ang sabi po sila ay mararapture o sila po ay itataas at hindi na mamamatay. Gaya po na nangyari kay Enoch at saka kay Elijah, di po ba? Si Elijah nga, sinundo pa ng karwaheng apoy at sila ay hindi na namatay at sila ay pumunta na sa kaharian ng Diyos. Ganun po ang mangyayari sa mga taong mananampalataya na aabutan pang buhay dito sa lupa. Bagamat marami pang mga pangyayari na magaganap, pero ito po ang dalawang mahalagang bagay. Imagine yung ating pong katawan na bumalik na sa alabok o nailibing na o nagkahiwa-hiwalay na, ay muling bubuuin ng Diyos sa isang kisap mata at magiging maluwalhati. Napakaganda po ng plano ng Diyos. Yung ating katawang lupa ay magiging maluwalhati at yung ating spirito ay sasama po doon at tayo ay makakasama ng Diyos sa walang hanggan. Ito nga po ay napag-aralan na natin. Kaya po, ito po ay ating magiging kalakasan sa ating buhay. At sabi pa dun sa Titus chapter 3, verse 8, at tayo ay magiging tagapagmana pa ng Diyos ayon sa pangako niyang buhay na walang hanggan. So magiging, tayo? Tagapagmana ng Diyos. Ay di ba, napakaganda yun. So napakarami pa pong mga pagpapala na hinihintay tayo na yung iba po ay surprise na sa atin. Hindi natin alam lahat. Meron pa tayong gantimpala kung tayo po ay naglingkod sa Panginoon. So napakarami pong magagandang bagay ang ginawa ng Diyos sa atin. Gaya nung pinag-aralan natin sa nakaraan, niligtas tayo ng Diyos. Patuloy tayo ngayong binibigyan ng magandang buhay. Maniwala po kayo kung kayo na sa Panginoong Yesus. Yan na po ang maganda at masayang buhay na pwede nating maranasan. At naghihintay pa tayo ng pag-asa sa kanyang muling pagbabalik. At pagtapos nandun na tayo sa langit, magiging tagapagmana pa tayo ng Diyos. Yan po ang kabutihan ng Diyos, ang labis-labis niyang biyaya sa atin. Sabi nga po, the amazing grace of God for each one of us. Kaya po mga kapatid, nawa po ang maiksi nating pinagbulayan na ito ay maging daan para po tayo patuloy na magtiwala sa Diyos at sundin natin siya. Ipamuhay natin ang pagkatawag niya sa atin at hindi po tayo magsisisi. Yan po ang magandang buhay. Hindi masasayang yung mga taon natin sa Panginoon, lalo na kung bata pa po tayo. At ang sabi po sa panguli, ang mga aral na ito ay mapagkakatiwalaan po natin. Sumuli po, pagpalain tayong lahat ng Diyos sa atin pong napagbulayan ngayong araw na ito. God bless po. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear. In grace my fear
endless toils, ensnares we have already come. 'Twas grace has brought us safe thus far, in grace will lead us home. Lead us home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first begun. Amazing grace, how sweet the sounds that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Hallelujah. Roma 5 verses 1 to 5. Yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa na natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Verse 11, hindi lamang ito, nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Sige po, samahan po ninyo ako sa panalangin. Patuloy o Diyos na kami ay nagpupugay sa iyo ngayong umaga. Salamat dahil sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Salamat o Diyos sa biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat din po Panginoon sa biyaya ng kabanalan na patuloy mong ipinadadama sa bawat isa sa amin. Kaya ngayong umaga, salamat po o Diyos sa mga salita mo na nagbigay muli ng hamon sa bawat sa amin sapagkat ikaw yung Diyos na mapagpala, Panginoon. Ikaw yung Diyos na kasama namin
na patuloy na nagbibigay ng pagpapala sa bawat isa. Kaya patuloy kami, O Diyos, na umalapit sa iyo, na patuloy namin itinataas, Panginoon, ang aming buhay, na kung paano mo kami sinamahan sa simula pa, Panginoon, ay gayon din, O Diyos, sasamahan mo po kami sa dulo ng buhay namin bilang mga anak mo. Kaya, O Diyos, kami ay nagtitiwala sa lahat ng bagay na kami, Panginoon, ay itinuring mong anak, na kailanman, O Diyos, ay patuloy mong binibiyayaan, Panginoon, ng iyong pagpapala ang bawat sa amin. Kaya, O Diyos, salamat din sa lahat ng bagay at maging, Lord God, sa patuloy, Panginoon, na aming paglilingkod. Patuloy na igawad mo sa amin ang iyong patuloy na kalakasan, katatagan, Panginoon. Patuloy na biyaya mo, Panginoon, ang siyang patuloy na nakasubaybay sa bawat sa amin. Kaya ngayong umaga, salamat pong muli sa iyong kadakilan at katapatan sa umagang ito. Ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng aming Panginoong Jesucristo, at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay suminyong lahat ngayon at magpakailanman. Siya nawa, ang lahat ay magsabi ng Amen in Amen. Chosen generation, rise up, holy nation. God will live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God will live for you. We run, passion for your name, we run. Freedom, broken every chain, we run. Our God will not be moved, our God will never be shaken. We run to you, we run. We are chosen generation, rise up, holy nation. God will live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God will live for you. We run, passion for your name, we run. Freedom, you're broken every chain, we run. Our God will not be moved, our God will never be shaken. We run to you, we run. We are chosen generation, rise up, holy nation. God will live for you. You have called us out of darkness into light so glorious. God will live for you. Oh God, our God will not be moved, our God will never be shaken, our God will not be moved.